Nako po, ito maganda kong pag-usapan po, ano, at reaksyonan po mga kabida, ano po. Despite ho mga kabida sa mga pambabato, ano, ng mga aligasyon, intriga, mga pambabatikos, ano po, no? Laban ho dito kay Vice President Sara Duterte mga kabida. Patunay po na nananatili pa ring matatag, ano, mga kabida, at na-maintain po niya yung approval at performance ratings po, ano, na mataas mga kabida, ano po. 'Di ba? Nasa stage na po si VP Sara na haharapin na po niya itong impeachment court po, ano, mga kabida. Pero ganito pa rin taas yung kanyang approval ratings mula mismo sa mga Pilipino, ano po. Alright, eto. Babasahin ko lang po itong article ng The Manila Times po, ano, mga kabida. Meron kasing isang survey, approval and satisfaction ratings po, ano, na inilabas. At nanguna ho dito si VP Sara mga kabida. Okay, napakataas yung kanyang approval at yung kanyang satisfaction rating, ano, sa kanyang performance. Alright? Eto, babasahin ko muna, ano, mga kabida. VP Sara retains strong public support as Marcos ratings improve. Ayan. Eto po, no? Vice President Sara Duterte maintained strong public support despite the transmission of impeachment articles against her to the Senate, while President Ferdinand Marcos Jr. posted improved satisfaction and trust ratings in the latest Pulso ng Bayan, Pulso ng Pilipino tracking poll. Ano? The nationwide survey conducted from May 18 to 23, 2026 by the Issues and Advocacy Center found that 59%, mga kabida, ang taas po, ano, of respondents were satisfied with Duterte's performance compared to 26% who expressed dissatisfaction. This translated to a net satisfaction rating of positive 33. Alright? Percent, ano, for the Vice President, mga kabida. Okay? Ang taas po. Okay? Mantakin nyo, ha? Binatikos na po ng husto, ano, mga kabida. Okay? Inintriga na po ng husto itong si VP Sara. Tinambakan ng mga kaso po, ano, mga kabida, ano po. Pinersecute. Okay? Pero ganun pa rin yung kanyang approval at yung kanyang satisfaction ratings, ano, mga kabida. Alright? Approve ng mga Pilipino yung kanyang mga ginagawa. Okay? Taliwas doon ho sa batikos po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ano, mga kabida, na itong si VP Sara Duterte, wala pong ibang ginawa kundi magliwaliw lang po, ano? Okay? Pumunta ng ibang bansa, okay? At magbakasyon, ano, mga kabida. Samantala daw ang Pangulo, nagtatrabaho daw eh. Todo kayo daw ang Pangulo, ano, mga kabida. Pero what happened to the President? Okay? Bakit ganun po ka baba yung kanyang translated performance, ano, mga kabida? Diba? Oh, look at what happened to the surveys, ano, ng Pulse Asia at saka SWS, mga kabida. Bumagsak ng husto yung performance ng Pangulo po, ano? Ganun ba yung walang tulugan at nagtatrabaho po na walang oras na tinitingnan ang Pangulo, mga kabida, ano po? Yun yung narrative po, no, ni Undersecretary Claire Castro. Bakit ngayon? Si Sara Duterte, mga kabida, na panay daw ang bakasyon, okay? Hindi daw nagtatrabaho, tamad, okay? Bakit ganun po kataas yung kanyang ratings, ano, approval ng kanyang performance ratings, ano, mga kabida? 59%. Oh. See? Ang ibig sabihin lang dyan, mga kabida, okay, hindi po tinitingnan ng mga Pilipino kung ano yung mga inakusa po laban sa kanya. Hindi po tinitingnan ng mga Pilipino kung ano yung mga pambabato na batikos, yung intriga, okay, laban ho sa Vice Presidente, ano po, mga kabida. Ang tinitingnan po nila, mga kabida, kung paano ho magtrabaho po ang
Vice Presidente na may malasakit at tapang po, ano, mga kabida. Di ba? Very evident naman po, ano, mga kabida. Pag may mga sakuna po, ano, na mangyayari po sa bansa, mga kabida, sino po yung nauna doon ho sa field, doon ho sa lugar kung saan po nagkaroon po ng sakuna? Di ba? Ang Office of the Vice President. Oh, see? Wala pa po yung sakuna, mga kabida, pero nakahanda na po ang Office of the Vice President. Ganun talaga. Kapag may malasakit ka po, ano, mga kabida, sa mga kababayan, laging handa. Hindi ho, dyan pa maghahanda, mga kabida, na andyan na po yung sakuna. Okay? Hindi po ganun eh. So, nararamdaman po ng mga Pilipino, ano, mga kabida, yung sinseridad po ng Vice Presidente, ano? Kaya, yun yung kanilang approval. Okay? Kahit na po, sinasabi po ni Yuse Claire Castro na nagbabakasyon lang, okay? Tamad, mga kabida, at hindi ho nagtatrabaho, okay? Pero, malaki po ang rating na binigay po ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte, ano po. Kaya nga, very optimistic po ako, ano, mga kabida, na dito ho sa kinakaharap na challenges po, ano, ng Vice Presidente, alam ko po na malalampasan niya ito, ano, mga kabida. Alright? Kaya po niya itong lampasan. Matatag ang Vice Presidente, ano? Siya lang po yung todo ang banat sa kanya, mga kabida, from all quarters of this country, ano? Na hanggang ngayon po, nananatiling nakatayo pa rin, ano? Si Vice President Sara Duterte, ano po. Ganun po siya katatag, mga kabida. Okay? Hindi ho basta-bastang sumuko eh. Okay? So, what do you think? Anong tingin ho ninyo dito ho sa ratings na inilabas po, mga kabida? Okay? Ng pulso po ng bayan, ano? Okay? Patungkol ho sa kanilang survey sa performance po ng Vice Presidente at maging dito ho sa performance po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, no? Although bahagyang tumaas, ano? Itong ratings po ng presidente po ng Pilipinas, mga kabida, ang kanya hong nakuha po dito, ano po, no? Tingnan ko po yung kanya hong ratings, ano, mga kabida. Patay dito sa survey, mga kabida, is 47%. Okay? Yung kanyang satisfaction, ano, mga kabida. Pero ang tindi po yung kanyang dissatisfaction po, ano? 38%. Oh, see? Oh. Pero, yung kanyang total, yung overall po niya, mga kabida, itong satisfaction minus dissatisfaction, nasa positive 9. Alright? At least positive. Unlike dun ho sa Pulse Asia, mga kabida, at saka sa SWS, negative, ano? Mga kabida, ano po. Diba? So, yun, ano? Ang survey pala ginawa, mga kabida, from May 18 to May 23. Alright? Ng, ano tawag dito? Issues and Advocacy Center. Mga kabida, ano po. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong masasabi ho dito, mga kabida, no? Ito hong maintain po ni Sara Duterte yung kanyang mataas na approval rating po, ano? Despite sa mga pangyayari po ngayon sa kanya, yung sangkatutak na pambabatikos, intriga, aligasyon, including cases, ano, mga kabida, na ibinato sa kanya, ano po, okay? Pero patuloy na matatag pa rin si Vice President Sara Duterte as reflected dito ho sa bagong survey, mga kabida, ano po. Ang maganda lang kasi dito ho kay VP Sara po, ano, mga kabida, hindi ho katulad ng ibang mga politiko na panay media coverage, ano, bawat trabaho na ginagawa, ano, mga kabida. Tahimik lang po ano. At saka pangalawa, hindi naman po kailangan na i-publicize mo yung trabaho mo, ano. Katulad na lang po dito sa ginagawa po ng Office of the Vice President, ano po. Yung ginawa kong example, ano, every time na meron pong calamities, ano, mga kabida, subok na po yan, ano, na nauuna talaga yung Office of the Vice President, ano po. Mas nauuna pa po ang Office of the Vice President na namigay po ng
pagkain at iba pang mga pangangailangan po ano ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na po kapag mayroong baha, mayroong bagyo, mayroong pong sunog, ano, mga kabida. Okay? Kaysa dito ho sa mga opisina po ng gobyerno, ano po, na supposedly sila yung nauuna dapat, ano, mga kabida. 'Di ba? Ganun po eh. Ang tawag diyan sa kanila, mga kabida, tapang at malasakit po, ano? Na hindi na po kailangan na mag-antay pa ng proseso, ano? Dapat nakahanda na lahat, mga kabida, ano po. Considering ano na napaka-meager lang po yung budget po ng Office of the Vice President, ano po, kumpara sa Office of the President at budget po ng ilang ahensya po ng gobyerno na dapat po tumutok po dito sa mga sakuna, no, mga kabida. 'Di ba? O see, yung paratang na nagbabakasyon, okay? Yung paratang na panay po puntang ibang bansa, no, mga kabida. Sa totoo lang po ang Office of the Vice President, kahit po walang Vice Presidente na nakatutok po, mga kabida, gumagalaw yan. Okay? Tingnan yung nangyari. Ewan ko kung anong bagyo yon, ano, mga kabida, na ang Vice Presidente nasa The Hague, Netherlands, ano, mga kabida. Pero nagkataon po na nagkaroon po ng bagyo dito sa Pilipinas. I think sa Cebu ata yun, ano? O, anong nangyari? Mobilize lahat ng mga tao po ng Office of the Vice President, kahit na po wala po ang Vice Presidente dito sa Pilipinas, ano, mga kabida. Mas nauna pa nga sila eh. Diba? Ganun po yung Office of the Vice President magtrabaho po, ano, mga kabida, kahit wala ho yung amo, wala yung kanilang boss, ano, mga kabida. Pero, instinct na po yon para sa kanila, no, mga kabida, na kailangan hong magtrabaho. Kailangan pong immobilize, ano, because ito yung kanila hong mandato po, ano, mga kabida, na kailangang tulungan kaagad. Hindi po pwedeng mamaya na, ano, mga kabida. Kaya, despite sa mga ingay, despite ho sa mga paratang, ano po, laban ho sa Vice Presidente, walang epekto yon, ano, mga kabida, sa mga Pilipino. Okay? Dahil naniniwala po ang mga Pilipino na yung lahat ng mga aligasyon laban po sa kanya, mga kabida, ay puro lang po gawa-gawa, no? Okay? Puro lang po invento, mga kabida, no po. At hopeful, no, ang mga Pilipino na pagdating ho sa trial, mga kabida, dyan po sa Senado, yung lahat ng mga aligasyon laban ho sa Vice Presidente, kayang patunayan po yan, ano, ng Vice Presidente, mga kabida, na lahat na yan ay hindi po totoo. Okay? Lahat na yan ay politically motivated po, ano, mga kabida. Alright? Ganun lang po yung sekreto po ni BP Sara, ano, mga kabida. Okay? Nagtatrabaho po ng tahimik. Hindi po kailangang media coverage, ano, mga kabida, para lang po sabihin na nagtatrabaho po ang Vice Presidente. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.